Magandang buhay mga katiyats, welcome back. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Meron tayong magandang natanggap na video, very promising. Merong makukuha dito kapag tayo ay gabayan ng ating Panginoon at ituturo ang tamang lugar, ay meron tayong makuha. Meron tayong ipapakita mamaya kung paano meron tayong tsansa na makakuha ng treasures in the creek na kagaya nito. Pero bago tayo magpatuloy sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated sa mga uploads. At sa aking event followers, shout out tayo, pero hindi ko na babanggitin ang inyong mga pangalan. Shout out sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng aking followers at kasama ng ating mga katiyats in abroad. Shout out sa inyong lahat at sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Okay, ito ang video ni Katiyats na padala sa atin. Magandang site ang mga creek, lalo na kapag may waterfalls sa unahan. At mayroon siyang magandang gamit dito na ipinakita sa atin. 2-in-1 combination of rotator locator at jack wand. Ito mga Katiyats, tingnan nyo. Mamaya atin i-analyze kung saan pwede nyo makuha sa mga clicks ang mga items. Okay, meron tayong example dito mga katiyats ng treasure in the creek. Ay ito ay isang mapa ng general treasure site. At nakuha na ito kaya na-record sa mga treasure books ng mga treasure hunters. Kaya meron tayong ganitong klaseng mapa. Okay, at ito yung na-publish ko na noon ng klaseng mapa. Merong 5 dito. 5 item at isa ang big deposit na narito. Ngayon, ang problema sa paggamit ng mga locator, dowsing rod at L-rod, kapag nasa creek tayo and then merong movement ang tubig, ibig sabihin ang tubig ay dumadaloy, yung parang sa waterfalls na merong rumaragasa na tubig, may dumadaloy, running water. Yan ang pinaka itong kalaban or enemy ng ating mga locator. May lahat ng umiikot, lahat ng kumikilos na klaseng gamit sa paghanap ng treasure ay defeated. Defeated, ibig sabihin matatalo. Defeated siya ng running water. Ang running water, kahit subukan yung mga katiyats sa yung malaking tubo ng tubig na supply,
galing sa dam papuntang syudad, doon kayo tumapat at ulit-ulitin nyo ang pag-cross sa tubo na may running water. Ay talagang iikot ang iyong locator pati na ang mga dowsing rod at pendulum. Kaya defeated tayo pag nasa creek tayo o river na mayroong running water. Okay, kaya ang galing talaga ng mga Hapon, kasi hindi lang sa pagpapalamig ng ginto ang purpose nila sa pagbaon ng mga kayamanan sa creek at falls. Alam din nila na defeated ang ibang klaseng gold finder sa waterfalls dahil sa water current at water movement. Kaya hindi natin to na pansin noon. It's overlook. Ako lang ang nagsabi nito kasi dalawa kami ng itong kasama ko na merong mga umiikot na gadget. At tinesting talaga namin yan sa mga running water, sa tubig, sa creek, sa falls, kahit sa gripo. Yung mga gripo nyo na buksan nyo at paagusin nyo yung tubig and then mag-detect kayo, iikot doon yung locator nyo. Kaya sa creek na ganito ay wala na tayong magawa kundi magbasa na tayo ng signs and symbols for treasures. Okay, kagaya nito, binigay ko to, pinakita ko tong sample na to para meron kayong mapamarisan. Ngayon, ano bang nahalata nyo sa itsura ng creek? Okay, ang creek ay diretso lang siya dito, pareho ang kanyang laki ng stream. Pagdating sa unahan ay biglang gumanyan. Isa na ito sa palatandaan. Ngayon, kung may makita kayong bato diyan sa gitna at merong marka ng treasures, sure ball na yan mga katiyets. Okay, under talaga sa bato na yan. Okay, pagtanggalin nyo yung bato na yan, pinatong lang yung bato, ito yung bato, ito yung tubig. Okay, pinatong lang yung bato sa concrete box na nilagyan ng item. Okay, lupa muna yan dito na portion, nasa 1 meter bago nilagay yung concrete box. Pero sa panahon ngayon kasi mabigat ang ginto, ay lumulubog na ito. So hindi na ito nasa 2 meters kundi siguro nasa 3 or 4 meters. Palubog ng palubog ito dahil mabigat. Okay, kaya ito yung pinaka palatandaan mga ka-TX. Kapag nakita nyo ito, bulging, yung lumalaki, and then merong island na bato, may marka katulad ng triangle, square, heart, letters na nakatatak dyan, ibig sabihin sa baba mismo niyan. Ngayon itong mga dito na mga giveaway, yan, hindi nyo na ito ma-detect pa dahil kung gumagamit kayo ng locators at dowsing na katulad ko, dowser at pendulum or jump wand, defeated kaagad kayo dito sa tubig. Kaya mag-malfunction ang ating gagamitan. Hindi natin to matagpuan itong apat kung mag-rely lang tayo sa ating tools kagaya ng mga binabanggit ko. Pero doon sa scanner at deep metal detector na hindi mga umiikot, yung hindi ito mga umiikot ay pwede rito. Pero itong mga umiikot na gamit natin, kumikilos, tulad ng jump wand, dowsing at pendulum at locator, sabi ko kanina, mawawalan ng silbi dito. Kaya ang creek ang pinaka the best na pagtaguan ng Hapon, pati na yung falls. Kasi alam nila defeated ang kagamitan
Alam na yung mga ano kasi, dowsing pendulum, yan ay ancient na yan. Alam ng mga Hapon yan. Kaya yan ang kanilang iniisip na baka ma-dowsing yung kanilang gamit. Yung kanilang ibinaon, baka ma-pendulum. Kaya ibinaon nila sa mga ganitong creek. Noon ay hindi alam natin. Alam lang natin na meron talaga sa creek, merong binaon. Pero hindi natin alam ang purpose ng pagbaon ay dalawa. Tatlo pala. Ang creek ay natural water trap. Water trap na kaagad yan. And then, ang creek ay nagpapaganda lalo sa gold. Pag ibinaon doon, ay magiging maganda ang kondisyon ng mga gold. Pangatlo ay itong defeated ang ating mga kumikilos na mga gamit. Na mga dowsing, pendulum, japwand at iba pang mga umiikot. Okay, meron akong ipapakita sa inyo mga katits na tsansa na makakuha tayo ng item. Okay, halimbawa, ito ay creek. Okay, so ganyan lang yung creek natin. At merong malalaking bato sa palibot niya. At sa unahan nito, kapag may creek, ay merong mga waterfalls yan, yung source ng creek. Maliit man o malaki, basta sa tuktok ng bundok ay meron yan. Kaya nagkaroon ng creek sa baba nito. Okay, karamihan ng item ay malapit doon sa falls kung saan bumabagsak. Halimbawa, ito yung falls. So, hanapin nyo ang bato na malapit sa falls. Karamihan yan ay naka-triangulo, katulad nito. Triangulo sa distansya na nasa 5 meters distance to 7 ang tatlong bato na yan. At sa gitna ng tatlong bato ang hanap. Pangalawa na paghanap ay doon sa tuktok ng falls. Nabanggit ko na ito sa vlog ko. Kung may bato sa tuktok ng falls na hugis, bilog or square, inside the rock ang item. Yan, sa ibabaw yan ng waterfalls. At ang pangatlo niyan, ibinaon na nila yan sa binabagsakan ng tubig dito. Pero wag ninyong tangkain pa yan. Yan ang sinasabi ko na natural water trap. Water trap na yan at hindi na yan makuha pa. Pero big deposit yan, yung mga dito sa binabagsakan or minsan behind sa likod ng tubig. Gumagawa sila ng secret tunnel. Ngayon dito tayo sa mga giveaway sa baba ng falls. Yan. So ang pinaka-tsansa lamang dito ay ang paghanap ng mga bato na kakaiba ang itsura. Yan na lang ang tsansa natin kapag creek. Katulad ng hugis pagong na bato. And then may marka siya sa likod. Pwedeng dot, pwedeng mga X na ganyan. Pwedeng cross. Kapag mayroong ganyan, mga cross, mga X sa bato, pwedeng under sa bato. Pwedeng tinakipan lang siya. Or inside the rock. Kaya tama yung ginawa ni Katits na minamartilyo yung mga bato na na-detect ng kanyang improvised locator. Maganda yung locator ni Katits nga pala. Yun ay 2-in-1. Locator pa, japwand pa. Galing ng mga Pinoy mag-imbento ngayon. Kasi mga 2-in-1 na yung mga gamit. Okay, so meron akong na-discover at meron din ito sa mapa ng aking father na kakaiba talaga ng paggagawa na itong treasure depository in the creek. Hindi ako makapaniwala hanggat hindi ko nakita ng personal. Okay, pero recovered na rin siya. Ito yung nangyari. Ito yung sloping kasi to. Ito yung creek. And then may parting slope dito. Dito gumagawa ng entrance ang mga Hapon. Yan. And then
hukay sila ng nasa 6 meters, mga 6 meters yun or 7 vertical, yan, pag ganyan. Tsaka sila nag-L, pag ganyan na L, and then gumawa sila ng maliit na room dito na eksaktong makatayo lang ang maliit na tao. Pero kapag kapag kahit ko na halos 6 footer ay yuyuko ka na doon sa loob. So ito yung ginawa nila na kulayan ko ng blue para maiba. Dito yung entrance, and then 6 to 7 meters vertical. Dito sila gumawa ng entrance sa slope para hindi pasukin ng tubig na sa itaas ang entrance. And then ito, may casing itong tunnel nila na simento, bato na finish ng simento para hindi papasok ang tubig. Meron silang waterproofing. Ganun din dito, waterproof ito. At itong room na maliit ay ganun din, naka-smooth finish, talagang waterproof siya. At itong maliit na room na ito ay directly under the water, running water ng creek. Sa baba talaga yan ng creek. At sa unahan nito, sa unahan lang nito ay merong nagway na dito yung creek sa unahan. Nagaganyan na siya. Pero ang itong room ay dito pa yan na banda. Bali ito na sentro. So hindi siya tumama sa ating mga diagram na nasa Y Creek. Pero malapit siya sa Y Creek. Yung ating mga diagram noon ay dito yun. Halimbawa ito yung creek na nagsangaway, dito tayo maghukay. Ngayon itong recovered treasure sa creek na ito ay nasa unahan ng Y, nasa dito. Okay, before ang sanga ng Y, before dito. At tapat na tapat siya sa tubig. Kaya hindi tayo mag-akala na meron palang treasure na ganyan na sa itaas ay tubig. Magtaka tayo, grabe naman ang tunnel na yan, puno na ng tubig yan. Pero merong engineering techniques ang mga Hapon. Paano hindi makapasok ang tubig? Kasi ang nagbaon nga niyan, ang gumawa ng tunnel ay mga engineering brigade, mga inhinyero. Kaya marunong sila mag-design ng waterproofs na tunnel at directly below the falls or the creek. Kaya hindi talaga tayo iisip na mayroon pala dyan. Ngayon, pag gumamit tayo ng locator dito, halimbawa locator nyo ito, okay, dito kayo nag-locate, yan, at umiikot itong locator nyo dito. Ang problema pag ikot yan, swerte kung yan ang unang i-detect nyo na lugar. Ngayon pagpunta nyo naman dito naman kayo mag-locate, ay ganun pa rin, iikot pa rin yan. At punta kayo sa unahan, locate din kayo, umiikot pa rin ang locator, ikot ng ikot. Basta't may movement ang water, ikot ng ikot ng ating mga locator. Ang dowsing rod, ikis ng ikis. Maliligaw, defeated ang ibig sabihin. Kaya one reason ito na diyan nagbaon ng Hapon. Kasi alam nila na yung mga ancient tools na kapanahonan nila, tulad ng dowsing pendulum, mga Japuan, ay defeated na yan kapag merong running water. Kaya yung running water ang kanilang bali shield sa kanilang treasures. Hindi lang shield, water trap pa rin yan.
Kasi meron niyang nilalagay nila ng mga parang switches or plug. Halimbawa, pagpasok nyo dito, ito na portion, meron kayong mabundol dyan. Kung nilagyan niya ng slab, concrete slab, and then binutas nyo at matamaan yung plug ng water trap, automatic mapupuno ito ng tubig. Kaya diyan sila gumagawa ng mga tunnel malapit sa creek, kasi automatic na yung water trap na yan. Meron silang nilalagay diyan ng mga tubo na direktang nakakonect doon sa treasure bolt, at kapag nabutas nyo o natanggal yung plug or switch, ay sasabog ang tubig papasok doon sa tunnel or sa bunker or sa depository room, at mapupuno ng tubig at hindi nyo na yun makikita pa. At delikado din ang mga hunter sa loob kasi hindi na makakalabas. Okay, so the best way na paghanap ng treasure ay yung kapag creek ay ang pagtingin na lang sa mga signs dito, sa mga bato na kakaibang hugis, at kung meron kayong magandang metal detector, i-detect nyo itong mga bato na ito na merong mga hugis at merong mga marka. Yan ang i-detect nyo. At kapag medyo malalaking bato yan, malaki ang possibility na merong mga laman ang mga malalaking bato na yan. At kung medyo malapad lang na bato, ibig sabihin treasure under the rock. Kung mga malalapad lang. Okay, ang chance lang natin dito mga katiyets ay kung direkta tayo na makakita ng bato sa creek na mayroong mga magandang hugis at mga marka. At isa pa na chance na makakuha tayo ay kapag mababaw lang, giveaway or inside the rock ang item. Pero kapag magukay pa tayo ng ganito na malalim, ay wala na yan. Walang katsansa-tsansa yan. Marami na akong nakilala at nakitang mga nag-treasure hunt sa mga gilid ng creek na wala talagang makuha kasi natural water trap ang creek. Okay, so hanggang dito lang ako mga katiyats. Hanggang sa muling upload natin, ako'y magpapaalam na God bless you all at ingat kayong lahat.